Hi everyone! Welcome back again to my channel. So ayan, for today's video day, ay i-share ko sa inyo ang sekreto ko. Paano nga ba natin matapos ang kontrata? Paano natin ma-survive ang isang kontrata kahit punong-puno ng challenge? So, ito ako day. Noong nagpaplano pa lang ako, nasa Pinas pa ako. So sabi ko naman sa sarili ko, kung hirap lang, kaya ko yan, sabi ko ganyan. Wag lang nila ako, wag lang sila yung umayaw sa akin. Kaya kong tiisin ang hirap. Mas mahirap ang buhay sa Pinas, 'di ba? Wala kang sahod doon. Dito sa Hong Kong, nahihirapan ka pero the end of the month, meron kang 34,000 na sahod. Sa Pinas, hirap ka mag-budget, hirap ka mag-isip, araw-araw kung saan ka na naman kukuha ng pangbayad ng bahay, pangbayad ng mga bills, pagkain nyo, diba? Hirap na hirap ka, din wala ka pang sahod na 34,000. Yun ang inisip ko. Sabi ko, sa dami pa namang hirap na dinanas ko, ito pa kaya, hindi ko matitiis. Yun yung tinatak ko sa sarili ko. Then, ako day, ang gusto ko, nakikinig ako sa mga nakakatanda sa akin, yung may mga experience na abroad, yung pinaka-worst na mga nararanasan nila, paano nila na i-handle. So, nagkakaroon ako ng idea kung paano ko rin, pag mangyari yung ganun sa akin, kaya ko din malabanan. So, ayan. So, nung dito ako sa Hong Kong day, dumarating yung point na pasuko ka na din, naiisip ko na lang din umuwi, mag-break, unang-una nga dun day, ang problema ko noon, ba't ko naiisipan, dahil nga dun sa nangyayari ng matanda, ginawa sa akin din. Sabay pa nun, ang unang-una talaga ay yung pagkain. Inisip ko kasi dati day, meron, sagot pa nila yung pagkain, yung pang merienda ba. So, kasi naiko-compare ko yung sitwasyon ko sa mga kasabayan ko na supply sila ng amo nila, ng merienda nila. Wala silang problema, kape, tinapay, wala silang problema. So ako, nag-aantay ako, bigyan nila. Magugutom ka lang day. Yan yung sinasabi ko. So, mayroon nga din ako nakausap sa comments, sabi niya, sa live, sabi niya, di ba may food allowance naman ang mga OFW, bakit hindi na lang kunin para mabili mo yung gusto mo? So ayan, oo nga, yan din yung in-expect ko dati, kasi di ba may food allowance tayo, bakit nila tayo tinitipid, bakit hindi sila nagbibigay ng sapat na pagkain? So dalawa kasi yan day, may amo, bibihira lang, may amo na binibigay sa yung food allowance, at karamihan ay share food. So kadalasan day, pag nag-a-attempt yung helper na kunin na lang yung food allowance nila, kasi nga hindi sapat yung binibigay na pagkain, yung iba kasi day tineterminate, so lalong nawalan, lalo na pagbaguhan ka pa, so natatakot yung iba. Ako, tulad ko naman, ganun, ayaw ko din kasi ma-terminate. So inaccept ko na lang sa sarili ko day, na sabi ko, yung mga kasamahan ko, ano nila yon, kapalaran nila yon. Ako, I need to accept yung katotohanan na ito yung kapalaran ko dito sa abroad. So mula nung tinanggap ko na day, kailangan mo bumili, wag ka mag-antay dyan kasi magugutom ka, yung tiyan mo pa naman reklamo ng reklamo. So ayun ang ginawa ko, ako na nabili ng aking pang merienda. So kaya naman suportahan kaysa sa mawalan ka ng trabaho, as in. So yung mga challenging, ayan, tulad nung nakausap ko kagabi, inis na rin, nagbabalak na rin mag-break. Sabi sa akin kagabi, day, paano ba, tips naman dyan, paano tayo i-terminate ng amo, sabi niya ganun. So suntukin ko to first timer din siya day. So sabi ko, dapat ang goal natin is matapos yung kontrata. Ako, pinagdaanan ko din yan, na parang pag nagsabay-sabay yung homesick, stress sa trabaho, stress sa amo, diba? Si Inday nga, sabi niya, super stress na siya sa amo niya. Sinabihan na daw niya yung amo niya na maghanap na lang ng ibang helper. So, ang akin naman nun, pag nasa point ka kasing ganon, homesick,
wala ka ng kumbaga, ang hirap i-explain ang pakiramdam na ganun. So, ang gusto mo na lang mawala ka sa sitwasyon na yon, umuwi ka. So, ang iniisip ko naman, pag nakalma-kalma na ako, sabi ko, bakit nga pala ako nag-abroad? Di ba gusto ko magkabahay? Ay, hindi pala ako pwede umuwi, wala pa pala akong bahay. Ganon ang kinakapitan ko. So, pag ikaw, baguhan ka, ang goal natin talaga ay matapos yung kontrata. Kung gano'n man kasama yung amo na yan, pagtiyagaan mo na natin kasi hindi naman yan para sa kanila, para sa sarili mo din. Kasi once na finish contract ka, day, mabilis ka makahanap ng amo dito. Then, pag-aagawan ka, pag finish contract ka, kaysa sa magbe-break ka kasi hindi mo na kaya. Ang sabi nga nila, as long na hindi ka sinasaktan, pinapakain ka naman kahit papaano, 3 times a day yung lunch. Ganun sa akin lunch, breakfast, lunch, tapos dinner. Ang merienda, hindi talaga nila sagot yan. Sa kanila na kung magbibigay sila. So, merong amo na galante, ayan, mapera yon. So, kadalasan dito dahil ko report. So, mahirap mag-expect. So, ang tips ko sa inyo, yun nga, ang goal natin is matapos. Kasi hindi solusyon ang pagbe-break. Kasi nga, ang kinakapitan kong kasabihan din day, pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Yun yung kinakapitan ko, sabi ko. Gagawa't gagawa ka ng paraan para mailaban, mairaos yung araw. So, ang ginagawa ko dati day, pag pagod na ako, yung parang nagsahalo-halo na, dinidistract ko yung sarili ko na hindi ako ma-focus doon sa pagod. Kasi pag pagod na ako, ang bigat magtrabaho dahil lahat ang bigat. So, no choice ka naman, kailangan mo pa rin magtrabaho. So, ang ginagawa ko dahil until now, nakakanta ako. Nabihirit ako, binibirit ko kasi, alam mo yun, yung utak mo, bulong ng mga negative na bagay na pagod na ako, ayaw ko na, suko na ako. So, sa pagkanta ko, napofocus ako dun sa music, hindi dun sa pagod na nakatatak sa utak ko. Yun ang ginagawa ko. Dinidistract ko yung sarili ko kasi alam mo, bilang OFW, tayo lang din talaga ang makakatulong sa atin. No? Tulad ko, wala naman tayong choice kasi pag uuwi tayo, wala talagang mangyari sa atin. So, fight pang lagi. So, kanina nga, meron akong nabasang post dahil na sukong-suko na din siya. Ilang months pa lang siya. Marami akong nabasa na comment, ganyan talaga dahil sa una. Ako, masasabi ko, isang kontrata ko din ganyan ang pakiramdam ko. Noon ko lang na-realize na medyo gaan yung pakiramdam ko na hindi na masyadong nahahandle ko na yung emotion ko pagdating sa mga complaint nila, pagdating sa mga homesick, mga ganyan, nung na-renew na ako. Kasi 'di ba, hindi, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ako magaling sa pagluluto, ayan, hindi ako magaling sa pag-aalaga ng bata, hindi ako magaling magpasunod. So, nung nirenew nila ako, doon ko na-realize, sabi ko, wala man akong best, pero may nakita pa rin sila sa akin. Kaya nila ako nirenew. So, doon ako nagka-confident. Kasi minsan, tulad nga din ni Day Agak-ak ni Maricho, panay daw reklamo yung amo niya about sa pagluluto. Gusto kasi ng mga amo dito, kadalasan yung babae kasi yung may problema talaga. Tulad ng amo ko, gusto niya lata. Then, ganito, gapatak lang yung asin, gapatak lang yung, wala kami halos seasoning dito dahil. So, dati, di ba tayo, sanay tayo sa strong taste. Lalo na ako, inaalatan ko talaga yung luto ko dati sa Pinas para makarami ng kain ng kanin. So, busog agad, may matira pang ulam. Ganun ang ginagawa ko. So, baliktad dito dahil. Matabang dito dahil. So, nung bago ako dahil, gaganyanan, isang ganito lang. Yung mantika, ganyan lang. Yung bilog na ganyan, patak lang. So, sabi ko, hindi ko alam kung okay na ba to ang luto ko kasi wala naman akong malasahan. Din ang gusto pa ni amo, mas malambot, mas maganda, mas gusto niya. So,
Pag naglalaga ako ng asin day, nagrereklamo pa rin. So ang ginawa ko nga, hindi na ako, hanggang ngayon, hindi na ako naglalagay ng asin. Imposible na. Kung magreklamo pa rin, wala nang reklamo pagdating sa asin. Wala nang reklamo. O diba? So, ang payo ko nga sa inyo, pag halimbawa mabunganga yung amo nyo, daming complain, wag nyo na lang patulan. Wag nyo na, ito advantage sa akin kasi hindi nga ako magaling mag-English Pag may complain yung amo ko, wala na. Oo na lang ako ng oo. Sorry kung mali. Next time, ganyan. Oo na lang ako, okay mama, okay, ganyan na lang ako. Kasi pag mag-explain pa ako, mag-loading pa ako sa English, diba, wala kwenta. Alam mo yung paggalit ka, diba, dapat ganyan. Pero yung English ko nga. So, oo na lang ako ng oo, okay na lang ako ng okay. Ganon ginagawa ko. So, yun ang payo ko sa inyo. Kasi, once na paggalit yung amo nyo, nagpapakita kayo ng, nagdadabog kayo, kumbaga nakabusangot kayo, yung ganun, parang maano sila parang hindi ka mapagsabihan, yung parang basta may complaint sila, okay ka lang ng okay, tulad nga sa akin dati, about dun sa sabaw, medyo napikon nga ako nun, pero sabi ko, may mali din ako, so, ina-accept ko sa sarili ko na, oy day, katulong ka dito. Minsan nga, nung nasagot ko nga si amo ko, hindi naman sagot. First time ko na, di ba, oo lang lagi ang sinasagot ko sa kanya. Okay. First time ko na ang mga tuwiran sa kanya about to sa laruan na gusto niya i-separate by klase. Meron kaming mga maliliit na laruan na lagayan. Bukod-bukod siya yung pang luto-luto, yung pang doktor-doktor, yung mga car, isa-isang box siya na maliliit. Yung pinakamalaking box, yung mga nilalagay ko doon, yung halo-halo na iba-ibang klase, may piano, may basta iba-ibang klase na, hindi siya yung tulad nung nakaseparate. So, ang gusto ni amo that time, siguro akala niya hayahay ang buhay ko kasi pagdating niya, malinis na. So, sabi niya, gusto ko i-separate mo to. Sabi kong ganyan. Hindi na ba kailangan niya? Nadiretso ko talaga siya ng sagot. Kasi pagod ako Kumbaga, maghapon na, pinipilit ko kasi dati na pag parating na siya, malinis yung madatnan niya. So, akala niya siguro, hindi nagkakalat yung anak niya. So, sinabihan niya ako, gusto ko i-separate mo to, ganito, ganyan. Sabi ko, bakit hindi na ba gagamitin? Sabi niya, gagamitin. Sabi ko, gagamitin pa pala, sabi ko ganyan. Tapos, kasi daw, nahihirapan daw maghanap yung anak niya. Kasi pag i-separate mo yan, isang yabuhan lang yan, halo-halo na naman. So, basta na, sumagot talaga ako ng atwiran. Ako din, doon ko na-realize, nung bumuntong hininga siya. Sabi niya, sabi ko, ganun ang palatandaan ko kay amo na, pag galit yan, nagbubuntong hininga yan. So, na-realize ko, bakit pala ako sumasagot? Kahit labag sa loob ko na ganun, na sundin yung ginagawa niya. Kasi hindi naman na kailangan. Kasi sa isang box nga, halo-halo na yun. Kung maghahanap siya, sa box lang din. Ipag-separate mo, parang basura na. Parang basura tingnan. So, kinabukasan, sinunod ko pa rin, ginawa ko pa rin yung utos niya. Pinakita ko sa kanya, ganyan. Then hanggang ngayon, mukhang tai na. Hindi na siya nagsabi ng ganun day. Kasi lalo na ngayon, lumaki-laki na yung bunso ko na alaga. Yun yung pinakamakalat na ngayon. Kasi pag naglaro siya, yung malaking drum na yun, gusto niya na kayabo yun. At doon siya sa loob maglalaro. Ganon na siya ngayon. Then, mula noon day, hindi niya kasi alam. Sabi niya, gano'n ba kakalat ang mga bata? Sabi niya gano'n. Nagtataka ako, nakamonitor siya 24 hours sa camera. Hindi niya alam kung gano'n kakalat. So, mula noon, hindi ko na pinipilit yung sarili ko na bago siya dumating ay malinis. Pagdating niya, gulat siya. Parang nabagyo. Pero salita nila, pero yung action niya, na nakita niya yung kalat saan-saan, sa daan. Sabi ko,
nagtanong siya kung gaano daw kakalat yung anak niya. So nakita niya hanggang ngayon, naaabutan niya kasi hindi ko na carry, dalawa na sila nagkakalat. Hindi ko na carry. So, awa ni Lord, wala na siyang reklamo. Alam na niya kung ano ang ugali ng mga anak niya. So, yun pa lang ang naging pinaka ko sa kanya kasi nasumagot ako. Pero na-realize ko din agad na ay bakit pala ako sumasagot. Kasi once na alam ko na yung bumuntong hininga siya, galit na siya nun. So, pag tinuloy-tuloy mo kasi yun, magiging na kayo, warla na kayo. So, dyan ako hindi sanay, lugi ako sa ganun na makikipagtalo. So, iniisip ko na agad yan, mag-terminate ako, matanggal ako, ayaw ko matanggal, ayaw ko mawala ng trabaho. Yun yung iniisip ko. Gusto pa natin magkabahay, ganyan. So, focus lang sa goal, day. Pag dumadaan ka sa homesick, sa mga, alam mo yun, nasa point ka na sukong-suko ka na, ang ginagawa ko, iniiyak ko, kahit dito, iniiyak ko, then, laban ulit, then iniisip ko, bakit nga pala ako nandito? Ay, wala pa pala akong bahay, hindi pa pala pwedeng mag-inarte. Yun, ganun ko yung sarili ko. So ayun lamang for today's video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!